Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandog sa inyo sa linggong ito. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na padala ni Pearlie. At ngayon, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Pearlie dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Pearlie. 28 taong gulang, isang negosyante. At nais ko rin isadula sa radyo ang kasaysayan ko sa aking pag-ibig na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Ganito ko sisimulan ang lahat. Ay, mabuti na lang. Natapos na ang semester. Makapagpapahinga muna ako bago ako magpa-enroll. Hindi na ako babalik sa Maynila, lalo na't maraming mga adik doon at mga masasamang tao. Kaya delikado na ron. Pearlie Iha, nandito ka pala sa Salas. Akala ko ba, babalik ka na sa Maynila? Ayoko na pong bumalik doon sa Maynila, Mami. Ha? Bakit? Anong dahilan? Ang ibig mong sabihin, titigil ka na sa iyong pag-aaral? Hindi naman po. Dito ko na itutuloy ang aking pag-aaral. Magulo kasi ron eh. Maraming droga. Ang daming nalulong. Kaya laging gulo ang hanap nila. Baka matsambahan pa ako sa labas. Ganun ba, Iha? Kung ganyan, mas mabuti ang mag-ingat ka, Iha. Kung natatakot ka, di sige. Dito ka muna. Dito mo na lang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral para sigurado na hindi ka mabiktima ng mga adik. At isa pa, Mami, maraming hold-upper na naglipa na sa paligid. Hindi naligtas ang mga estudyante na gaya ko. Diyos ko, anak. Buti na lang at umuwi ka na dito kaysa mabiktima ka pa ng walang pusong mga tao na nanguhandap o kaya nangingidnap ng mga dalaga para ibenta at magkapera. Oo nga po eh. Kaya dito na lang ako sa atin. Dahil marami namang school dito na pwede kong pasukan. Kaysa mapahamak pa ako doon. Kaya dito na lang ako sa probinsya natin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. May kumakatok. Sino kaya to? Wala naman akong alam na pupunta rito. Sandali lang, nariyan na. Pearlie? Ikaw nga ba? Akala ko kung sino na ang dumating. Halika, pumasok ka muna. Salamat. Ang akala ko, hindi mo na ako kilala. Ang alam ko, nakalimutan mo na ako. Ikaw nga dyan ang nakalimot eh. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Dahil umalis kang hindi man lang nagpaalam sa akin. Alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko. Hindi ka rin nagtitik sa akin. Pasensya ka na ha. Biglaan kasi ang pangyayari at si Mami ang nagdesisyon. Kaya hindi ko na nakuha ang number mo. At saka alam mo, nag-aaral akong mabuti. Kaya hindi ko na hinarap ang ibang bagay na gaya sa'yo. Sige. Umupo muna tayo. Saka mo ikwento sa akin.
ang lahat ng ginawa mo doon para maalis ang tampo ko sa'yo. Ang alam ko ay may nobyo ka na siguro at doon mo ibinuhos ang iyong panahon. Hindi. Pero alam mo, huwag kang mag-alala dahil dito ko na ipagpapatuloy ang aking pag-aaral para lagi tayong magkasama. Ha? Totoo, best friend? Magsasama tayo ulit sa pag-aaral sa koleyo? Oo. Sige, friend, para maging masaya ako ulit. Aba, Ferdy, akala ko ba magpapahinga ka doon sa kwarto mo? Hinahanap kita pero wala ka kanina. Saan ka ba galing? Kuwan po, Mami. Pinuntahan ko yung matalik kong kaibigan kasi nagtatampo na siya sa akin dahil hindi man lang ako nagpaalam sa kanya. Ganun ba? O ano, Iha? Kakain ka na ba? Maghahain na si Osang. Hindi na ako kakain, Mami. Dahil lumabas kami ni Charis at kumain kami doon sa paborito naming restaurant. Kaya doon muna ako sa kwarto ko, ha? Oo nga pala, Iha. Kailan ka ba magpapa-enroll dito sa kolehiyo? Para alam kong ihanda ang mga kailangan mo. Siguro sa susunod na araw na lang. Sabay na raw kaming dalawa ni Charis na magpa-enroll. At alam niyo ba, Mami? Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang hindi na ako babalik sa Maynila. Siyempre masaya siya. Dahil may kasama na naman ang gagana. Gaya ng ginagaw ninyong dalawa. Di ba? Hindi bali, Mami. Hindi naman namin pababayaan ang aming pag-aaral. Janice, parang masaya ang mukha mo. Ano bang dahilan? Pwede ko bang malaman? Siyempre, tuwang-tuwa ako dahil dumating na yung matalik kong kaibigan na sinasabi ko sa'yo. Ganun ba? Saan ba galing ang kaibigan mo? Matagal naman na hindi kayo nagkita? Oo, Deo. Akalain mo? Mahigit na 2 taon. Kahit text eh, wala. Dahil hindi na siya nagkapagpaalam sa akin. Akala ko nga, nakalimutan na niya ako. Yun pala, doon nag-aaral sa Maynila. Kung hindi niya alam ang number mo, di sana sinulatan ka man lang para alam mong dahilan kung bakit hindi niya maharap na sulatan ka o mag-text. Ang sabi niya, pinagtuunan ng pansin ng pag-aaral niya. Kaya, hindi siya nagpaalam sa akin. Sana kapag namasyal tayo, isama mo para makilala ko naman siya. At nang may makakwentuhan naman tayo. Talagang ipakikilala kita. Dahil may usapan kami na hindi kami makikipagrelasyon hanggat hindi pa kami tapos sa aming pag-aaral. Ako ang unang sumira sa usapang namin eh. Hindi ka naman siguro sisisihin ng kaibigan mo, no? Siyempre, nagmahal ka lang naman. At alam ko na mauunawaan ka niya. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil ang pangakong minsan, napapako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Deo, saan ka ba galing? Hindi ka man lang tumulong sa itay mo doon sa bukid. Ang inay naman. Huwag na rin akong pilitin na magtrabaho sa bukid. Sige, sabihin mo sa akin, saan ka ba galing?
Gumala ka na naman ba? Nakasama ang mga kabarkada mo at inatubag niyo ang inyong pagliligaw. Bakit ba kung maligaw ako, inay? Bawal ba? Di pa naman kung mag-aasawa Basta lang, gusto ko may matawag na nobya ko para hindi naman ako kantsawan ng mga kaibigan ko. Yan ang mali. Uunahin mo pa ang manligaw kaysa aasikasuhin mo ang paghahanap ng trabaho para hindi ka pilitin ng itay mo na magtrabaho sa bukid. Kaya nga po, inay, lumabas ako dahil maghahanap pa talaga po ng trabaho. Hindi lang po ako gumala dahil alam ko na kailangan na magkaroon ako ng trabaho ngayon para hindi ako kutsain ng magulang ng babaeng niligawan ko. Hindi po ba, inay? Ay, ewan ko sa'yo, damuho ka. Pag hindi ka makinig sa payo namin ng iyong ama, ay, magtrabaho ka muna at mag-ipon para hindi ka humihingi sa amin ng iyong pang-date sa babae. Inay! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y O Isang, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Para kang nawalan ng mahalagang bagay dyan, ha? Paano naman ang anak natin kasi? Wala nang ginawa kundi perwisyo sa atin. Ikaw kasi, kinakampihan mo noon pag pinagsasabihan ko, kinukonsinti mo siya. Ngayon, ano? Hindi ka na niya sinusunod. Kung ano ang gusto, yun ang ginagawa. Ang tigas ng ulo talaga. Kahit na sinabi ko na tulungan kanya doon sa bukid, ayaw niya. Ayaw niyang umitim daw. Maghanap na lang daw siya ng trabaho. Talagang iba na ang ugali ng mga anak sa panahon na ito. Ayaw nilang lumusong sa putikan, sa bukid. Ang gusto nila yung nasa lilim, hindi mababad sa init ng araw. Oo, tama ka. Noong kapanahunan natin ay walang istambay na mga kabataan. Lahat tumutulong sila sa trabaho sa bukid. Pero ngayon, hindi na tumutulong ang mga kabataan sa mga magulang nila. Ay, nako, kung may anak pa tayong iba, ay baka matagal ko nang pinalayas ang damuhong yun. Ang iniisip ko na lang ay siyang ating aasahan sa ating pagtanda at mag-aalaga kung hindi natin kaya at magkasakit na tayo at gabay natin sa ating pananatili dito sa ating mundo. Sana magtino at maisipan niya para naman may kabutihan siyang hinaharap. Para sa kanya din ang ating iniisip. Hindi siya maghihirap sa buhay niya pag hindi siya nagpursige na maghanap ng trabaho. Ano na kayang mabuti nating gawin para magdino ang ating anak at hindi yung gumagal ang ginagawa at panliligaw sa mga babae na wala naman siyang permanenteng trabaho? Ano kaya, Isa? Mami, pupunta muna ako dun sa bahay ng kaibigan ko ha, habang wala pang klase. Alam niyo naman, kailangan mag-aral na. Pag nasa kolehiyo, hindi na ako makakagala pa. Sige iha, papayagan kita. Basta wag lang kayong pumunta kung saan-saan dahil hindi ninyo kabisado ang lugar. Dahil delikado na ang panahon gayon, sa gaya din yung dalaga. Huwag kayong mag-alala, Mami. Hindi naman po kami gagala. Doon lang kami sa bahay nila at magkwentuhan. Naiinip na kasi ako dito sa bahay dahil aalis naman kayo para asikasuhin ang negosyo ninyo ni Daddy. Oo naman iha. Para rin sa'yo ang ginagawa namin.
Dahil ayaw ko namin na maghirap sa buhay. Lalo na kung wala na kami nagdadibo. Salamat po sa inyo, Mami. Dahil alam ko naman na mahal ninyo ako at mahal na mahal ko din kayo ng Daddy. Kaya huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral. Para ikaw ang mamamahala sa ating negosyo. Kung hindi na namin kaya ng dadibo. Opo, Mami. Ipinapangako ko sa inyo. Talagang magtatapos muna ako sa aking pag-aaral bago ako makikipagrelasyon para walang istorbo sa aking pag-aaral. Sige, Mami. Aalis na po ako. Bes, buti naman at pumunta ka rito. Kung hindi, naiinip din ako dito sa bahay namin. Pagtapos ko na ang gawaing bahay. Ganon din ako. Kaya pinuntahan nga kita dito sa inyo para may kakwentuhan ka. At saka, hindi na tayo makakagala pagpasukan na, di ba? Tama ka, Bes. Dapat na ituon natin ang ating pansin sa ating pag-aaral para makatapos tayo. Oo, tama ka dyan. Alam mo, ipinangako ko kay Mami na magtatapos muna ako bago ko harapin ang pakikipagnobyo. Ha? Ang ibig mong sabihin, wala ka pang sinagot? Nung nasa Maynila ka pa? Imposible, Bes. Imposible, Bes. Na wala pang nanligaw sa'yo doon. Meron, kaya lang. Busted silang lahat dahil ayaw kong paistorbo sa aking pag-aaral. Bes, tika. May pupuntahan tayo mamaya. Kaya, huwag ka munang umuwi. Para hindi malaman ng mami mo na pupunta tayo sa bayan. Ha? Ano naman ang gagawin natin doon? May bibilhin ka ba sa mall? Kaya nagpapasama ka sa akin? Huwag ka nang magtanong. Mamaya, malalaman mo kung ano ang gagawin natin doon sa bayan. Bes, kanina pa tayo dito sa restaurant. Hindi pa dumarating yung sinasabi mo sa akin na ipapakilala mo. Sino ba yun? Sige. Yes, ma'am. Aminin ko na sa'yo, Bes. Dali lang Pasensya po, ka na, ha? Kunin ko muna. Ang totoo ay, nobyo ko ang hinihintay natin. At ipagkikilala Dali ko lang, sa'yo. Ano? May nobyo ka na? Dali lang, ma'am. Ang daya mo naman. Di ba ang usapan natin, hindi pa tayo makikipagnobyo? Ano po yung order niyo, ma'am? Tiniis ko na iwasan ng mga lalaking umiibig sa akin dun sa Maynila. Pero ikaw, nakipagnobyo ka na. Kailangan na i-break mo na siya. Dahil istorbo lang yun sa pag-aaral natin. At sabihin mo, kaibigan lang kayong dalawa. Bes, pasensya ka na, ha? Pero, Dali lang po, sir. nailab ako kay... Ang bagwil dyan akong dito. Ayan na siya. Siya pa lang hinihintay natin. Mabuti na lang, nandito na siya. Janice, kanina pa ba kayo? Pasensya ka na kung naghintay kayo sa akin, ha? Oo, Deo. Kanina pa kami. Oo nga pala. Siya si Pearlie. Pearlie, kamusta ka na? Gwapo ng lalaking ito at macho pa. Bakit bigla na lang tumibok ang puso ko? Bakit? Ano ang ibig sabihin ng naramdaman na yon
ni Pearlie nang makita niya si Deo. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Pearlie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.